Hi guys, Mommy Archer and Ellie Archer here at ang lesson nila Ellie bukas ay parts of the skin which is the integumentary system. Ayan si Ellie, so tuturuan ko siya. Ayan, marami akong mga chart dito sa bahay at ang ituturo ko sa inyo ngayon is yung binigay ni teacher. So, sa binigay ni teacher, ang meron lang po dito is yung epidermis, dermis at yung hypodermis and muscle. Pero dito, ito kasing chart na to yung ginagamit ko kapag ako ay nagle-lesson, no, gumagawa ako ng lecture, video lecture para sa mga student, no. So, start na po tayo. Naka-start na tayo, ha? Tuturuan kita. Ngayon, alam mo na to kasi lagi mo naman to naririnig sa akin eh. So, ang first layer po ng ating skin is tinatawag po na epidermis. So, ito pong epidermis ang in charge sa skin tone ng tao. So, asan yung skin mo, anak? So, ito po yan. Yan, pag nasugatan, ito po yung epidermis. Ayan, sa skin tone. Pero, syempre, yung kulay ng tao, yung complexion ng tao, ang nagdidikta po niyan ay ang ating mga DNA. So, epidermis is made up of number of layers of keratin-forming cell o yung tinatawag po namin na keratinocytes. Bukod po doon, in charge siya doon sa skin tone, tayo po mga tao, ginawa po tayo ng Panginoon na waterproof. So, ito din pong epidermis, ang in charge as waterproof barrier ng katawan ng tao. Kasi kung hindi po tayo waterproof na parang gabi, ang mangyayari po kapag umulan, lahat ng tubig, no? O kahit hindi umuulan, lahat ng tubig i-absorb ng katawan. Siyempre, madumi yung tubig. Ang mangyayari po, mamamaga, mai-infect, mamamatay po yung tao. So, yun po yung two main function ng epidermis. Ngayon, bibigay ako ng tips since ako po ay isang medical esthetician and psychological first aid provider. Magbibigay ako ng tips para dun po sa mga taong mahilig gumawa or mahilig silang mag-DIY, no? Mag-self-medication at the same time hindi sila nagpapa-check up sa kanilang mga derma o hindi sila kumukonsulta din po sa mga medical esthetician na nag-aral talaga, no? Dun sa mga mahilig gumamit ng mga rejuve o gumawa ng kung ano-ano sa kanilang balat. Ang mangyayari dito sa first layer ng skin ninyo, ito yung unang makaka-absorb ng mga ginagamit ninyo. Pag nasira to, ang usually nagiging problema po is hyperpigmentation, melasma, or discoloration ng skin. O kaya naman, ito yung unang tatamaan ng mga parasite. Ito yung unang didikitan ng mga virus and bacteria. Pwede pong, pag hindi natin inalagaan ng ating mga balat, pwede po tayong ma-prone sa iba't ibang skin diseases at the same time skin cancer. So, hindi ko po kayo tinatakot, pero whether you like it or not, kung gusto ninyong gumanda talaga yung skin ninyo, kailangan po lumapit kayo sa mga dermatologists. And then, yung mga dermatologists na po, yung nagpapasa sa amin, kung kami man po ay kanilang mga empleyado, at para po maingatan po natin yung first layer of our skin, no? And then, another tip, whether you like it or not, ginawa ng Diyos na ang unang layer ng skin natin ay kusang magbabalat every 28 days. Punta tayo dito. Nakikita niyo yan. Kasi po, nagbabalat. Bakit? Tumatanda yung balat, yung epidermis. Nag-grow yung tao, tumataba, pumapayat. So, para mag-grow din yung ating katawan at maprotektahan yung ating katawan, ginawa ng Diyos na every 28 days yan po ay magbabalat. Whether you like it or not, may ilagay ka o wala, magbabalat yan. Kahit yung mga pulubing hindi po naliligo, nagbabalat po yun. Hindi nyo lang po alam, hindi nyo lang po nakikita. So, ayun po. Again, ito po ang outer layer ng skin, ang unang protective layer ng ating katawan. So, ingatan po natin ang ating mga epidermis. And then, the epidermis is made up of a number of layer of keratin-forming cell na tinatawag po namin sa medical na keratinocyte. Tapos po, yan din po yung mga, dito din po makikita yung mga melanocytes, no? Pag sinabi pong melanocytes, yun nga po yung nagbibigay ng skin color or skin tone dun sa ating skin. So, from epidermis, let's travel to
dermis. Ayan, ito po yung second layer ng ating balat. Ang function po nito is to support and protect the deeper layer of skin, no? So, ito din po yung in charge sa thermoregulation and aid of sensation. So, akin yung kamay mo, anak. Ayan. Kunyari si Ellie, kamay po ito ni Ellie, no? Pinitik ko. Naramdaman mo, hindi? Naramdaman mo. Ito po yung epidermis, pero yung sensation, doon po nangyari yon sa dermis. Yan siya. Sige anak, thank you. So kapag nararamdaman mo na mainit, malamig, ang tawag po doon is thermoregulation. No? At yung aid sensation po, dito din po siya nagaganap. So nandito sa loob nito yung mga connective tissues, hair follicle, blood vessel, lymphatic vessels, and sweat glands. Sebaceous gland, ayan. Ito pong mga to, mga follicle po to, hair follicle, dito nyo po yan makikita, may mga sweat glands po dyan. Itong nakikita ninyo na to is yung mga arteries at saka yung mga blood vessels po. May iba't ibang tawag po dyan, ano? Pero hindi ko yan ituturo ng malalim sa inyo kasi sinabi ko lang na sa dermis po makikita yung mga yan. No, so, yung mga lymphatic drainage po. Bakit may lymphatic drainage dito or vessels dito sa skin? Kasi, anything na didikit dito sa epidermis na i-absorb niya, ito po, nakikita po ninyo yan. Sige, sundan natin. Ito, sample dito. Yan. Yan. I-absorb, so pag madumi, no, na-process na ng katawan, sa lymphatic drainage po, i-detox. So, meron pong sariling pan-detox yung ating balat. Ganun kagaling yung Panginoon. At the same time, the elastic connective tissue located below the epidermis is made up primary of collagen fiber connective tissues known as fibroblasts. So, yung pagtanda, pagiging kulubot, no, dito po in charge yun. Dito po. So, meron akong tinatawag na fibroblast treatment para matanggal yung mga wrinkles or mabawasan yung aging. Ito po yung target namin doon. Itong dermis. So, bukod po doon, kailangan ang dermis is palagi po siyang protected din. Kasi siya na yung next layer ng ating skin. So, from dermis po, kailangan sobrang ingat kasi nandito na po yung ating mga vessels. No? Yan. Yan siya, nakikita niyo. Ganun po. Okay na tayo dito na epidermis. So again, ang epidermis, this is the outer layer of our skin. Yan yung nakikita natin. Kailangan ingatan para hindi ma-prone yung ating katawan sa skin diseases at skin cancer. Every 28 days, nagpapalit, whether we like it or not, nagbabalat yung ating balat. And ito yung in charge doon sa skin tone at waterproof barrier. Okay? That's the epidermis. The dermis naman, ito yung in charge sa thermoregulation ng body at sa aid sensation. Bukod doon, dito makikita yung iba't ibang connective tissue, yung mga veins, yung mga sweat glands, ayan, at yung hair follicle, ganun din yung oil gland at yung mga lymphatic vessels. So, from epidermis to dermis, let's travel po sa hypodermis o yung tinatawag po namin na subcutis or subcutaneous. So, dito po, ito po ang bottom layer ng ating balat. Ito po yung in charge po doon sa storing energy ng ating body, connecting the dermis layer of our skin to our muscle and bone. And ito din po yung in charge sa insulating ng ating katawan at para maprotektahan po yung ating katawan. So, ito po ay medyo malalim na. Meron po akong model ng skin. Wait, papakita ko sa inyo. So, ito po yung aking model po ng skin. So, kapag nagpa-practice ako ng suture, dito, no? So, maayos ako kasi kaya hindi siya masyadong butas-butas. So, ito yung area kung saan makikita po yung epidermis. Ayan po siya. Pero makikita nyo dito na parang medyo may kaiba pa na kulay. So, dermis po siya and then subcutaneous and then the muscle. So, kapag kami ay nag-i-inject or nagpa-practice ng inject, yan po yun. So, ito,
Yan. So, hindi ko na ipapakapali-paliwanag. Pero, this is one of model ng scheme para sa amin during the time na kami ay nag-aaral. Pero, meron talagang pinaka-model nito. So, yun lang po. Anak, marami ka bang natutuhan sa tinuro ni Mami? Opo! Okay. Yung muscle, madali na yan. That is our lesson for today, which is the integumentary system, the largest organ of our body. God bless everyone!